Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa channel. So, it's nice to be back na naman po dito sa channel natin. So, dito po sa likod, nakita nyo po yung mga solar natin at saka off-grid at saka on-grid po ang gamit natin. So, pag-uusapan natin mga lods, ang madalas po tinatanong po sa channel natin. So, kadalasan po, nagtatanong po sa channel natin, may nag-comment po doon sa baba, sabi niya, Lods, body fluid. Bakit gumagamit po kayo ng LBD module na mayroon namang protection ang mga charge controller at saka yung power inverter? So bakit gumamit ka pa ng LBD na mayroon namang protection doon? Kaya ngayon po mga Lods, pag-uusapan natin kung paano po nagpapangsyon ang charge controller at saka ang power inverter sa HBD at saka sa LBD. So mga kalods, bago po tayo mag-umpisa, saan ba nakalukit dito ang LBD natin? So dito po ang LBD module natin, dito at saka dito. Dalawa po ang ginagamit natin na LBD module. So para makakita nyo ng malapit mga lods, ay pakita ko na lang yung LBD module natin. Ito po ang tinatawag na LBD module. Low voltage disconnect. Ginagamit po ito kapag low voltage po ang battery mo, automatic po siyang maka-cut off gamit ang LBD module. So dalawa po ang LBD natin module ginagamit kasi dalawa po ang system. Ito off-grid, ito rin dito off-grid. Depende po sa design. So ang gagawin natin, uunahin natin kung paano nagpapangsyon ang HBD at saka LBD dito po sa charge controller. So ito ang charge controller, ito naman ang power inverter. Tapos ito rin, maraming klase po ang charge controller. Ito LG charge controller din. Ito power inverter, ito na itim, ito rin power inverter. So ang gagawin natin, uunahin natin ang charge controller. Paano ba nagpapangsyon sa HBD at saka sa LBD. So pakita ko muna po sa inyo yung whiteboard natin para mas lalo pong masundan. So ito po ang whiteboard at saka ang flowchart po talaga sa standard tapping sa charge controller. So kahit anong klaseng charge controller, ito po talaga ang standard na tapping. So kung makikita mo yung unahan dito, yun po ang para sa solar panel. Tapos yung center natin dito, yun po ang para sa battery. Tapos yung para sa load output na 12 volts, dito po sa kabila. Saka pasensya po sa ingay kasi may pressure washing tayo dyan. So dito po sa charge controller, meron pong polarity. Kaya sa mga baguhan po natin mga kasolar, kung magtatapping po kayo sa charge controller, kunting ingat po sa polarity kasi hindi pwede pong mabaliktad. Mayroong positive at saka negative po ang tapping. So, susundin mo lang ang polarity po, mga lods, para hindi po kayo magkamali sa tapping. So, umpisahan na natin, paano ba gumagana ang HBD? So, anong ibig sabihin po yung sinasabi natin HBD at saka LBD? So, unahin muna natin ang HBD. So, ano po ibig sabihin ng HBD? HBD at saka LBD. So, itong HBD at LBD, napaka-importante dito mga lods. Kasi, pag wala kang protection dito sa dalawa, pwedeng masira ang battery mo. So, hindi tatagal. Baka hindi abot ang isang taon, masira na. So, ang tinatawag na HBD is High Voltage Disconnect. Ibig sabihin doon, kapag na full charge na ang battery mo, hindi na ma-overcharge kasi nagproprotekta ang HBD dito sa charge controller. Tapos ito namang LBD, yun po ang low voltage disconnect. Para hindi po ma-over-discharge ang battery, stop na itong LBD ang magpapangsyon. So umpisa natin dito sa protection sa HBD. Ang HBD po nakadesign sa charge controller. So kailangan isitin mo para hindi po ma-overcharge ang karga sa battery. So uunahin natin. So dito po sa charge controller, isisiting mo po sa battery na kung anong klaseng battery ang gamit mo. So isali na lang natin kasi nga maraming klase po ang battery. So ideal na lang sa mga kalods natin
kung ang gamit mo ay lead acid battery, ang full charge po sa lead acid kapag bago po ang battery mo, aabot po sa 14.2 hanggang 14.4 volts. Yun ang bulk charge na paabutin mo. Pero kapag umabot na, kailangan doon ka na sa float voltage na setting. Sa mga lead acid na setting ay nasa 13.8 volts. Ito yung float voltage na isisetting mo sa HBD. Para pagdating po sa 13.8, hindi na po magsa-charge ang charge controller. Pag na-setting sa 13.8, ito po yung mga ideal na ginagamit sa lead acid at saka sa gel type battery. Pareho lang po, magkapareho lang halos sa lead acid at saka sa gel. So, nasa 13.8 po ang HBD sa high voltage disconnect. Dito sa gel, ganun rin. Pareho ra po sa gel battery at sa halos sa lead acid. Ang low voltage disconnect naman sa LBD ay nasa 12 volts ang low voltage disconnect. So, paano nagpapangsyon ang HBD sa solar charge controller? Kapag malakas po ang karga sa solar panel at umabot sa 13.8, hindi na po magkakarga ang solar charge controller, kaya hindi po masira ang battery kapag mayroong solar charge controller. Pero pag umabot po ang karga at sabihin natin humihina ng kunti ang battery natin, umabot na lang sa 13.7 volts, automatic pong magcha-charge muli ang charge controller natin kapag bumaba siya sa 13.8. So kaya nga no problem kapag meron kang solar charge controller, para hindi pa ma-overcharge ang battery. Kasi delikado pong masira ang battery o baka pumutok o masunog ang isang battery kapag nagsobra po sa karga ang pag-charge sa battery. Kaya importante na mayroong solar charge controller. So no problem kung hayaan mo lang na hindi siya ma-overcharge. So yon ang unang proteksyon na ang solar charge controller na magproprotect sa battery para hindi po ma-overcharge. So, yun po ang setting. Nasa, bago ang battery mo, 14.2. Ipo-pull mo sa 14.2. So, pag natapos na po ang full charge, dito ka na sa float voltage na 13.8. So, kapareho lang sa gel type battery. Tapos, isali pa natin yung sa lithium LiPo4. So, sa LiPo4 naman, isali lang natin. LiPo4. Sa LiPo4, kung kaya mong paabutin sa 14.2 hanggang 14.6 ang bulk charge po sa lithium, mga lithium battery LiPo4. Tapos ang LBD naman niya dito sa LiPo4 natin ay nasa 12.8 volts. So yun ang kaibahan sa mga lead acid gel type dito sa LiPo4, nasa 12.8. Nakalimutan natin na ang HBD po sa LiPo4 ay nasa 13.6 volts lang mga loads ang float voltage. So depende na po sa inyo sa setting kung saan nyo. Pero ito yung madalas ideal na sinasabi po. So mga loads, sa LBD na naman tayo sa charge controller. So paano gumagana ang LBD protection sa charge controller dito sa ECC? So dito po sa makikita mo dito yung output na 12 volts. Dito po gagana ang LBD module. Tapos, ang solar charge controller dito sa output, dito sa 12 volts, may limit po ito. Hindi ibig sabihin na pwede mong itapping dito ang power inverter mo. So, may limit mga lods. Depende po sa laki sa charge, sa solar charge controller. So, kadalasan, kapag maliit po ang charge controller mo, may limit po na 10 ampere lang ang pwedeng gamitin. Kaya kung 12 volts ka, hanggang 120 watts lang ang pwedeng gamitin. Itong samdo natin na charge controller ay mayroon po siyang 20 ampere. So, nasa 240 watts lang ang pwedeng gamitin. Hindi pwedeng pasobrahan kasi mag-overheat ang charge itong samdo natin. So, dito po
function ang LBD module. So, isisetting mo ang LBD module mo dito. Tapos, ang output sa 12 volts, nakadepende po kung ilang oras. Merong 1 hour, 3 hours, 5 hours, 10 hours, 24 hours. Depende po sa setting sa solar charge controller kung gagamitin mo. Meron ding naka-infinite kung gusto mong hindi gamitin. So, ang ibig sabihin doon, nakadepende po sa setting doon sa LBD. So, wala kang gagawin kung gamit mo ay lead acid o gel type, simple, nakasetting po sa 12 volts ang LBD. Ibig sabihin, pag umabot ang battery sa 12 volts, ika-cut off niya po dito depende kung ilaw ba ang gamit mo. Basta ang limit, nasa 120 o 240 watts po, mga lods, ang pwede mong gamitin. Kaya kung mataas na ang gamit mo at malulubat po ang battery mo sa 12 volts, automatic pong ika-cut off dito sa solar charge controller natin. Yun po ang protection sa LBD dito po sa charge controller. So ang gagawin natin, doon na tayo sa power inverter. Pero may sasabihin muna ako sa inyo na hindi po lahat ng charge controller na ganito na mayroon pong HBD at saka LBD protection. Kung makikita nyo dito, ito po ang Elejoy. Ang Elejoy, walang protection sa LBD. Hanggang HBD lang, loads, ang kayang protektahan sa LBD, sa Elejoy. Kaya, kailangan mong bumili ng Elejoy, bumili ng LBD. So, sa mga hindi pa nakakalam sa LBD o papangsyon, paano gamitin, ilalagay natin ang link dito mga lods kasi 3 klase po ang LBD natin. So may pagpipilian po kayo. So pakiclick na lang kung may lalabas po dito na white kung paano gamitin ang LBD module. Kasi ang mga Elejoy walang protection sa LBD protection. Kaya kailangan mong gumamit ng LBD module na katulad dito nakalagay. Ang next natin mga lods, dito na tayo sa power inverter. So ang power inverter natin, ito at saka ito, power inverter natin. So, dito sa inverter, magkaiba po ang design dito sa Samsung na inverter, dito rin sa ganitong klase na Pito inverter. So, pakita mo natin yung diagram sa off-grid natin. Ito yung power inverter. Ito yung battery. So, supplyan mo ng 12 volts, lalabas po ang 220. Ito yung off-grid solar power na gamit natin, 12 volts. Kung ang power inverter mo naka 12 volts, dapat 12 volts din ang battery. Kung naka 24 volts po ang gamit mo, gamit ka ng dalawang battery para maka 24 volts ka ng naka-series. Kaya kung aabot ka sa 48, 4 po na battery. Kailangan mo dito naka-series para umabot sa 48 volts. Kung naka-design sa 48 volts ang power inverter mo. So kung 12 volts ang inverter mo, pwede lang isang battery. Pwede ka lang makagamit ng off-grid power inverter. So, ang tanong dito ngayon, paano nagpapangsyon ang HBD at saka LBD protection? So, ganun pa rin ang protection mga lods. Ang HBD depende sa battery. So, kasi ang gamit natin live PO4, ang HBD natin sa high voltage disconnect, kapag umabot po ang battery ko na LiPo4 hanggang 13.6 volts lang ang minimum o float charge na setting natin. So depende po sa iba. Pero kung bago pa po ang battery mo, pwede mong pabutin sa 14.2 to 14.4 o kaya 14.6 kasi depende po sa battery. Cylindrical at saka yung prismatic. Pero yung cylindrical mostly po makaabot sa 14.6. Pero yung mga prismatic na battery, halos nasa 14 lang. Minsan nga ang iba, nasa 13.6 lang. So, yun ang pinakaiba sa prismatic at saka yung cylindrical na battery. So, ang gamit natin, naka-prismatic lang tayo, almost nasa 14 volts lang ang gamit natin. Tapos yung nominal na float voltage natin, nasa 13.6 po ang setting natin para haba pa po ang battery natin. Tapos yung LBD setting natin, dahil naka-LiPo4 tayo, nasa 12.8B. Ito yung standard na madalas sinasabi po talaga sa battery na hanggang 12.8B lang ang low voltage disconnect natin. Tapos, i-compare muna natin mga lods para
baka kaalam po ang mga newbie natin na itong klase na power inverter na pito, wala pong setting sa HBD at LBD. Pero, meron po silang constant setting sa loob. Pero tingnan nyo po ang setting na sinabi sa manual. Ang HBD na ginagamit sa pito, sa ganyang mga klase na power inverter, constant ang setting. Hindi, ibig sabihin nun, hindi mo na pwedeng i-resetting. Naka-setting na sa loob o stable na siya. So ano ba yung stable na inilagay doon sa power inverter na ganito? So ang nakalagay doon mga lods, ito po ang nakalagay. Ang HBD na setting nila ay nasa 15 volts. Yun ang kadalasan na nilalagay na setting sa mga power inverter na ganyang high frequency. Tapos ang LBD naman nila, ang pinakamababa is 10.5B. Kapag ito po ang susundin mo, patay ang battery mo. Hindi tatagal ang battery. Pasisira po ang battery. Kaya nga, ito, napaka-importante po sa HBD at LBD. Kaya yung gel type ko na battery, 4 na taon. Hindi po nabubuntis ang battery kasi nga alaga natin sa HBD at LBD protection. Kaya sa mga kalos natin dito sa charge controller na Samdon, mayroon pong setting dyan. Yun ang maganda po sa Samdon inverter. Kasi nasisetting niya ang HBD at saka yung LBT. At hindi lang yun mga lods, pwedeng mag-charge ng battery ang mga Samdon. Kaya kahit wala ka pang solar panel, pwede mong i-charge dito sa Samdon inverter. Pero itong ganitong klase ng mga pito, mga high frequency, wala pong charger. Kailangan mong gumamit ng solar panel o bibili ka ng smart charger para mas-kargahan ang battery mo. So yun ang kaganahan po dito sa power inverter na Samdon. So dito po sa Samdon, ganon. Nakasiting sa 13.6 ang HBD at 12.8. So paano ba nagpapangsyon ang HBD dito sa power inverter na ganitong Samdon inverter? Kapag nakasiting, kailangan isiting mo sa loob. Kasi pag hindi mo na-sitting, baka magkaluko-luko, masira po battery mo. So ang ibig sabihin dito mga lods, kapag umabot sa 13.6 po, dito sa power inverter, hindi na po kakarga ang battery. So dito sa pagpapangsyon po mga lods, kapag ginamit mo ito sa appliances at bumaba sa 12.8 po ang voltage dito sa battery, automatic pong ika-cut off the power inverter ang gamit. Depende sa setting, ito pwedeng lilipat po sa setting sa Dio o Meralco kapag bumaba po sa 12.8. Kasi ang mga Samdon inverter ay may sarili pong ETS o controller. So automatic pong magtra-transfer siya sa Dio. Pero kapag umabot naman po, depende sa setting, sabihin natin 13.6, muling pong tra-transfer sa solar power ang gamit. So yun po ang kagandahan sa mga Samdon. So depende po sa ibang mga power inverter. Pero ito ang gamit natin, napakaganda kasi nga mayroon po siyang charger sa battery at automatic pong madidetect niya po ang HBD at saka LBD natin. Yun lang ang kagandahan kasi masisiting mo siya dito. Hindi katulad sa mga ganito na power inverter, wala pong protection. Umaasa na lang ito sa charge controller at saka yun doon sa ginamit natin na LBD module. So ngayon po mga lods, ang tanong, saan naman natin ginagamit ang LBD module na program? So balik ko muna ipakita sa inyo. So para makita nyo po kung paano natin ito ginagamit sa program natin, ilalagay ko na lang po ang link dito. Kung bakit gumagamit tayo ng LBD module dito po sa dalawa, kasi mayroon tayong program dito at saka dito. So bago po tayo magpaalam sa mga kalis natin, gusto ko muna pong mag-shoutout sa gustong magpapa-shoutout po dito sa channel natin. Umpisahan natin si Master John Wick from Manuro, Portek, Bukidnon. Ito pa si Bob Moto Vlog. Saka si Greens TV Vlog from Davao City. Saka ang huli natin si Maria Griselin Maganon. Tapos ito, hindi ako magsasawang magpapasalamat po sa sumusuporta po sa channel natin, ang mga join member natin. So sa mga balak pong mag-join member at makatulong po kayo sa channel natin,
Pakitingin po sa description sa baba, may nakalagay doon na join. Kung paano po kayo makapag-suporta dito po sa channel natin. Malaking tulong na rin po yun sa mga binibili po natin dito sa yung mga product natin dito mga lods. Kaya, papasalamat na naman po ako kay Rafaelito Bayato, kay Rodil Daguhoy, kay Marvin Berlanga, kay Jude Ryan Peser Miranda, at saka kay Barry Cañete, si Michael Amador, ang iyong Araw TV. Ito pa si Ri Pacho, si Jamil Alba, si Papa Boy, at ang huli natin si Stanley Nabor. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan pong mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot. At maraming salamat po sa walang sawang nanonood po dito sa channel natin.